Juanito, kumustang negosyo? Ang bungad na tanong ni Daddy. Ayos lang po, Dad. Buti pa ang negosyo. Kinukumusta mo? Ako, hindi mo man lang ba tatanungin kung kumusta naman ako? Ang sagot ko. Iho, ano ba yung mga sinasabi mo? Anak, alam mong malaki ang nagtutulong ng negosyo sa atin. Kaya, kinukumusta ko ang tura nito. Ganun po ba? Ako naman kaya? Hindi ba ako nakakatulong sa inyo? Pagod ako, Dad. Alam mo kung ano yung mga trabahong dapat ako lang ang gumawa nun. Kaya, wag naman sanang yan ang isalubong mo sa akin. Hindi pa nga ako nakakaupo eh. Ganyan na ang pagtatampong wika ko. Sorry na, anak. Sige na, magbihis ka na at nakaluto na si Mami Julie mo, ang sabi ni Daddy. Kayo na lang po ang kumain. Wala po akong gana. Sige po, magpapahinga lang po ako, ang sagot ko. Nagtungo na nga ako sa kwarto. Nagkulong ako doon. At habang iniisip ko ang ugali ng aking ama, hindi pa rin kasi ito nagbago. Noon pa man, ganyan na siya. Walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang pagpaparami sa pera. Yun pa ang isa sa mga dahilan kung bakit naglayas ang aking ina. Gusto niya kasing mapalago ang negosyong naipundar nila. Gayong tamad naman itong tumulong sa pagpapalago. Wala siyang ibang inatupag. Nag-focus siya sa mga bisyo niya. Kasama na dyan ang pambababae niya. Dito nga nagalit ang aking ina. Umalis siya. Pero bago siya tuluyang umalis, kinausap niya ako. Huwag ko daw pababayaan ang negosyo. Nangako naman ako sa aking ina na ako na ang bahala sa lahat. Umalis nga ang aking ina. Nung umalis na ang aking ina, iniuwi ni Daddy ang kabit niya. Akala ko magbabago na siya. Hindi naman pala. At ang pinakamalala sa lahat, naging beer house na yung bahay namin noon. Araw at gabi, maraming nagiinuman. Wala akong lakas ng loob na kausapin ang aking ama dahil sa ginagawa niya. Gusto kong gisingin siya sa katotohanan. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahan. Dahil sa palagi niyang pag-inom ng alak, inatake siya ng high blood. Tridor ang sakit na high blood. Na-paralyze ang kalahating katawan niya. Hindi na ito makalakad ng maayos. Kaya, hindi na siya lumalabas ng bahay. Talagang sa akin na pinaubaya ang aming negosyo. At dahil sa pangako ko sa aking ina, heto ako ngayon, nakafocus lang sa trabaho. Hindi ko na nagagawa yung makagaya ng ginagawa ng mga kaedaran ko. Parang ako na ang tumatayong padre de pamilya. Habang iniisip ko ang kalagayan ng aming pamilya, nung narinig kong may kumakatok. Nagbingi-bingihan ako at nagtutulog-tulugan. Maya-maya pa ay narinig ko na ang dahan-dahan na pagbukas ng pintuan. Juanito, nakahanda ng mga pagkain. Halika, bumangon ka na dyan at kumain na tayo. Ang sabi ni Mama Julie. Sige lang po, Mami. Sunod na po ako, ang sagot ko. Hanggat maaari, ayaw ko sanang makita ang aking ama. Kaya lang, gutom na ako that time. Kaya naman, pansamantalang kinalimutan ko muna ang galit ko sa kanya. Agad akong nagtungo sa kusina at nakita kong nakatingin ang dalawa sa akin. Anak, kain na, ang wika ni Daddy. Sige po, Dad, ang sagot ko.
Umupo na nga ako at nag-umpisa na akong kumain. At habang kumakain ako, napansin kong hindi mapakali ang aking ama. Dagdag pa doon, napapangiti siya na hindi ko maintindihan kung bakit siya ganon. Tumingin ako kay Mami Julie at dito ko napansin na malikot ito. Nung nakita kong parang may milagrong ginagawa ang mga kamay niya. Kunwari, nahulog ang tinidor. At sa aking pagyuko para kunin yun, dito ko nakitang gumagawa nga ng kalokohan ang kamay nito. Ibon ang nilalaro niya. Iniisip ko, bakit niya kaya ginagawa yun? Ang pagkakalam ko kasi, nadamay yun nung naparalyze ang daddy ko. Gusto ko silang sawayin dahil sa ginagawa nila. Kaya lang, parang bigla akong nahiya. At ako pa talaga ang nahiya dahil sa mga ginagawa nilang kalokohan. Alam kong napansin ni Mami na alam ko na ang ginagawa nila ng daddy ko. Kaya itinaas niya ang paa niya sa aking hita. Mula sa hita, bumaba yun na para bang inaakit niya ako. Kakaibang kiliti ang nararamdaman ko habang ginagawa niya yun. Kaya, mas minabuti kong tumayo na lang. Kahit na hindi pa ako natatapos, nagtungo ako sa terrace, nagsindi ng yosi. Habang dahan-dahan na binubuga ko ang usok, naaalala ko ang ginawa ni Mami Julie. Hindi ko tuloy maiwasan ang magtanong sa aking isipan. Hindi na ba napapaligaya ni Daddy si Mami Julie? Maraming paraan naman kung paano niya ito mapasaya. Yun kung alam ni Daddy. At kung papayag naman tong si Mami Julie na ganun na lang ang gawin nila. Napapangiti ako habang yun ang tumatakbo sa isip ko. Yung pagngiti-ngiti na yun, nakita ni Mami Julie. Juanito, mukhang masaya ka yata. Ano bang meron? Ang tanong niya. Wala naman po. May naalala lang kasi ako, ang sagot ko. Naaalala? Ano naman kaya yun? Ang tanong pa rin niya. Huwag na po. Hindi na kailangan na malaman mo yun. Hindi kasi maganda, ang sabi ko. Juanito, kung ano man yan, handa akong makinig. Nandito ako para alamin kung bakit ka nagkakaganyan. Sige na, huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na sa akin, ang wika niya. Dahil sa pangungulit ni Mami Julie, nasabi ko na nga sa kanya ang dahilan kung bakit ako napapangiti. Kanina kasing kumakain tayo, nakita ko ang ginagawa niyo ni Daddy. Hindi ba kayo nagsasawa? Magkasama na kayo buong gabi. Pati ba naman sa harapan ko, gagawin niyo pa? Bakit kayo ganyan? Hindi niyo man lang ilagay sa tamang lugar ang pagkamapusok ninyo? Ang sagot ko. Yun ba? Sinadya ko yun, Juanito. Para naman magising ang natutulog mong damdamin. Pero alam kong hindi ka na inosente pagdating sa mga ganito. Pwede bang lumipat na lang tayo? Baka kasi marinig ng ama mo ang pinag-uusapan natin. Ang mabuti pa, Juanito, doon na lang tayo sa kubo. Tulog na ngayon ang daddy mo. Sa katunayan, may tatanungin din ako sa iyo Pero, pag nandun na tayo sa kubo ha, ang sabi ni Mami Julie. Marami ang mga katanungan sa aking isipan na si Mami Julie lang ang makakasagot nun. Kaya, sa kagustuhan kong magkaroon ng kasagutan ang mga tanong sa aking isipan, sumama ako sa kanya. Yung kubo na sinasabi niya, malapit yun sa batis. Bale, kami ang nagpagawa nun. Dahil, ang sabi ni Daddy,
maganda daw tumambay doon. Kaya yun, nagpagawa siya ng kubo at madalas siyang pumunta doon para mag-relax. Nung nakarating na kami sa kubo na yun, umupo si Mami Julie at ako naman nakatayo lang. Juanito, alam kong maraming gumugulo dyan sa isip mo. Hayaan mong sasabihin ko sa iyo yung mga dahilan kung bakit ganon ang ginagawa ko. Juanito, yun kasi ang gusto ng daddy mo eh. Para daw hindi na ako maghanap ng iba. Naglalambing lang ako sa kanya. Alam niya yung mga pagkukulang niya. Kaya siya na yung nagsasabing gawin ko yun sa kanya. Ang sabi nito. Naglalambing ba talaga, Mami Julie? Hindi yun lambing eh. Harutan ang ginagawa nyo. Nakita ko kung paano mo laruin ang ibon ng daddy ko. At yung paa mo, bakit mo nilagay sa hita ko? Ang sabi ko. Late reaction ka naman, Juanito. Kung talagang hindi mo nagustuhan ang nakita mo o yung ginawa ko sa'yo, bakit hindi ka nagalit? At yung paa na pinatong ko sa hita mo, kung hindi mo nagustuhan, bakit parang nag-iba yung pakiramdam mo? Bakit ka umiwas? Ang turan nito. Pinaalala mo pa talaga yan. Sige, para naman wala kang masabi. Total, dalawa lang tayo dito. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Umiwas ako dahil iba yung nararamdaman ko. Parang hindi ko maipaliwanag. Alam kong sinadya mo ang lahat. Bakit? Gusto mo bang ako na ang gagawa na dapat sana si Daddy ang gumawa nun sa'yo? Sabihin mo po, Mami, dahil kapag gusto mo, gusto ko din. Ang sabi ko sa kanya. Ganun ba, Juanito? So, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Alam kong nararamdaman mo ang nararamdaman ko ngayon. At para hindi ka mailang, huwag mong isipin na ako ang kinakasama ng daddy mo. Ang isipin mo ngayon, GF mo ko. Oo, ganon ang gawin mo. Sige na, ang sambit niya. Ginawa ko na nga ang gusto ni Mami Julie. At ang gusto niya, sa loob ko yun ilagay lahat. Nagtataka ako kung bakit gusto niya doon. Pero wala na akong time para tanungin pa yun. Sinunod ko na lang ang gusto niya. Pagkatapos nun, dito niya sinabing gusto niyang magkaroon ng anak. At ako ang kasama niyang bubuo nun. Dahil hindi na nga kaya pa ng daddy ko. Alam kong malaking tulong ang bata para sa ikakaligaya ng aking ama. Kaya pumayag ako sa gusto ni Mami Julie. Nagpatuloy nga ang aming pagbuo sa batang gusto niya. At pagkalipas ng ilang buwan, nakabuo na kami. Nung araw na sinabi ni Mami na buntis siya. Nung time na sinabi ni Mama Julie sa akin na buntis siya, nagkataon na wala si Daddy. Dahil sinundo siya ng isa sa mga kamag-anak namin. Mamamasyal daw sila. Hindi na ako sumama nun. Dahil pakiramdam ko may sasabihin si Mami. At hindi nga ako nagkamali. Dito na niya sinabing buntis siya. Juanito, maraming salamat. Salamat dahil kung wala ka, hindi rin sana matutupad ang pangarap kong maging isang ina. Ang sabi nito. Ngayon na buntis ka na, anong plano mo? Ang tanong ko. Plano? Wala pa naman. Pero ang gusto ko sana, huwag kong ipapahalata sa ama mo na ikaw ang ama nitong dinadala ko. Sorry ha, pero kailangan nating mag-ingat. Ayaw kong malaman to ng ama mo dahil malaking gulo pag mangyari yun. Kahit ganito ang ginawa natin, ayaw kong mag-away kayo ng ama mo nang dahil lang sa akin
Sige na, alam kong marami ka pang gagawin, ang tura nito. Tama ang sinabi ni Mami Julie. Dapat naming itago ang lahat. Ayaw ko ding malaman ng aking ama ang kasalanan namin. Ayaw kong maatake na naman. Sa paglipas ng mga araw at buwan, dumating na nga ang pagluwal ni Mami sa batang bunga ng aming pagkakasala. Naguguluhan ako dahil nung lumabas ang bata, hindi nagtanong si Daddy. Kahit nung buntis pa lang siya, hindi siya nag-usisa. Nasasala sila nun. Si baby kasi, may crib siya doon. Nung nakita ko ang bata, gusto ko siyang yapusin ng mahigpit na yakap. Kaya lang, hindi ko man lang magawa. Anak ko to, ang sigaw ng isip ko. Tahimik lang akong nakatitig sa anak ko nung biglang magsalita si Daddy. Juanito, ano ang nararamdaman mo ngayon? Titigan mo na lang ba? Hindi mo man lang ba kargahin? Anak, alam ko na ang lahat. Nagtapat na ang Mami Julie mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa inyo. Lalong-lalo na sa anak mo. Anak, kahit na nasasaktan ako, tanggap ko na. Sige na, ano pang hinihintay mo? Kargahin mo ng anak mo, ang sabi ni Daddy. Nung narinig ko ang mga sinabi ni Daddy, hindi ko napigilan ang lumuha. Lumuhod ako sa harapan niya at humingi ako ng tawad. Daddy, patawarin mo ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Daddy, patawad po, ang sambit ko. Ano ka ba naman, Juanito? Matagal na kitang pinatawad, anak. Mula nung nalaman ko, pinatawad na kita. Huwag mong isipin yun. Kalimutan mo na ang lahat. Basta ang gusto ko lang ngayon, maging masaya tayo, ang sagot ni Daddy. Sa mga sinabi ni Daddy, lalo lang akong napahagulgol nung narinig ko yon. Tumayo ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Kargahin mo na ang bata. Hinihintay ka na, ang sabi ni Daddy. Kinuha ko nga ang anak ko at halos paliguan ko na yon ng mga halik. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Pagkatapos kong maipadama ang pagmamahal ko sa anak ko, ibinigay ko yon kay Daddy. Masayang masaya siya at nakangiting nakatitig sa anak namin ng kalibin niya. Dahil sa kabaitan at sobrang pangunawa ni Daddy, dahil sa kasalanan ko, sobrang nahihiya ko. Kaya ang sabi ko sa kanya, mag-focus muna ako sa negosyo namin. Nung sinabi ko sa aking ama ang plano ko, hindi na siya nagtanong pa. Naiintindihan naman niya ako. Mas pinili ko na rin ang tumira sa ibang bayan, malayo sa bahay ng aking ama. Minsan na lang akong dumadalaw sa anak ko. Kapag nakikita ko kasi ang aking ama, parang dinudurog ang puso ko. Sa ngayon, masayang nagsasama pa rin ang aking ama at si Mami Julie. Kasama nila ang anak ko. Ang alam ng bata, si Daddy ang totoong ama niya. Hinahayaan ko na lang na ganon ang iisipin ng bata. Hindi ko na yon inangkin pa. Para yun na rin ang kabayaran sa kasalanan ko. Pinaubaya ko na sa kanila ang bata. Sa ngayon, may asawa at anak na rin ako. Yung lihim na pinakaiingatan namin, hindi namin sinabi sa napangasawa ko. Ayaw ko kasing maging komplikado ang lahat. Lalo na at hindi maganda ang kalusugan ng aking ama. Dadalhin namin sa hukay ang lihim na ako ang ama ng batang inaalagaan ng aking madrasta. Ayaw kong mag-isip ng mga negatibo. Ang gusto ko, positibo lahat. Iisipin kong mabuti ngayon kung paano ko pa mapapalago ang negosyong ibinilin ng mga magulang ko. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko.
Lubos na nagpapasalamat, Juanito.